daily work. So, pag narinig natin yung accountability, so minsan ang nagiging assumption natin is kung sino accountable, siya yung nasisisi. So, hindi yun yung pagfo-focusan natin ngayon. So, our accountability means ownership. So, ibig sabihin sa'yo yun. So, uh, tingnan nyo yung mga behaviors na nakasulat dito sa slide na to. So, first is pag yung paano mo malalaman kung yung um, task is naka-assign sa'yo. So, dapat alamin mo muna kung ano yung eksaktong task. So, know the details. Ask kung sino yung nag-i-instruct sa'yo na kung malino, kung naintindihan mo ba talaga, palinaw mo sa kanya. And before nyo simulan yung ang gagawin nyo, dapat you should clearly understand kung ano yung gagawin mo dapat. Second is, you Sir, should excuse start, me. yes, Sir, Wala po yung slide. ano wala. nasa first page pa rin po, sir. So, hindi siya lumilipat. Hindi po. Hindi po. Okay, so sige, mag-stop sharing ako. Buti napansin niyo. So, yan, lumilipat. Lumipat Yeah, na. po. Okay, Ayan, okay na. okay, sige. Thank you. So, ayan. So, nandun na tayo sa second, ano? So, which is yung pagsisimula ng task niyo. So, before kayong mag-start nung second task, second behavior dito, dapat malaman natin kung kailan kayong mag-start nung assignment nyo without requiring reminder. So pag may instruction sa inyo at malinaw naman ito, hindi na kailangan na mayroon pang magsasabi sa iyo na reminders. For example, nagawa mo na ba yan? Nasimulan mo na ba? Or pakigawa na. So you don't need those na kasi malinaw naman na yung task na binigay sa inyo. Then third is you should complete the entire task. Hindi yung madali lang. For example, may pinagawa sa inyo na for reporting. So, ang ginawa nyo lang nung una is nag-picture kasi yun yung pinakamadali. So, no. So, pag sa'yo yung naka-assign yung reporting na yun, you finish the task. Hindi yung madali lang yung gagawin mo tapos ipapasa mo na sa iba. Fourth is you validate or you verify kung tama yung resulta kung kailangan. Lastly is the fifth is you communicate yung completions niya or kung merong problem dun sa task na yon to the right person. For example, meron kayong hindi natapos, you should communicate it to the right person na mag ang tawag dito, yung pagta-turnoveran nyo para lang ma-accomplish nyo yung ano na yon or pag completed na siya, you should report it sa GC or report it to me. So, and finally, you should always be honest. Kapag meron delay, incomplete, or meron mali, dapat sinasabi natin yun. So, accountability basically, it means ownership of the result. Hindi yung simpleng pag-participate lang dun sa activity na yun. So, dapat um, you own what you are doing, what you are assigned to. So, tingin nyo ba, ano ba ang importante? Yung sasabihin nyo na okay naman na to, nagawa ko naman na eh. Or is it more important na maipakita nyo yung result kung ano yung na-achieve ninyo. Mas maganda po, sir, yung maipakita yung result po. Okay, exactly. So yung result yung nagmamatter sa atin. So hindi yung the process itself. So that brings us to the four simple rules. So ito yung four rules of task ownership. So tandaan na lang natin tong four rules. So yung one is if it is assigned to you, you own it. Kapag malinaw na ito ay responsibility mo, that task belongs to you now. Rule number two, yung pag-start ng task natin doesn't mean na completed na yung task mo. Okay yung yung nasimulan mo na, pero that doesn't mean na tapos na yung task. So,
that um, that goes dun sa rule number 3 naman natin. So ang completed naman is not always equal sa reported. So meron mga task na kailangan ng makita nung um, management or yung turnoveran nyo yung result nyo. So even if yung physical work nyo is natapos na, yung responsibility nyo is hindi pa rin tapos kasi kailangan nyo pa rin siyang i-report or i-document. So number 4, problem does not equal to ignoring it. So for example, meron kayong task kasi merong bagay na nagpe-prevent sa inyo para matapos yun. You should always ask for help early on. Sabihin niyo dun sa mga kasama ninyo kung ano yung problem kasi may task kayo at hindi niyo siya magawa dahil for certain reason meron kayong kumbaga preoccupied kayo for something. Huwag niyong itago yung problem na asahan niyo yung ibang kasamahan natin na sila yung magko-cover para sa inyo kasi nakita nilang may ginagawa ka. So if you own the task, you own the responsibility, and you also own the responsibility to communicate sa mga kasama ninyo. Kaya hindi niyo matapos yung binigay sa inyo assignment. For example, merong required na i-report si front desk pero kailangan niyang unahin yung guest kasi may nag-check in. But that report needs to be submitted now. So what you should do? Ask for help sa mga kasamahan mo na pwedeng ikaw na muna mag-ano nito. Tapusin ko lang si front desk kasi inaantay na ni sir to eh. Kunyari, calendar. Diba? Mayroon tayong mga calendar dyan. Nagtatanong ako sa inyo, pasend ako nung calendar. May inaasikaso si front desk. Hindi niya masend yung calendar kasi may ginagawa siya. Hindi responsibility ni Juter or ni Hazel or ni Alea na isend yung calendar sa GC. Dahil yan ay task ni front desk to respond sa mga inquiries ko regarding sa calendar, sila ang may responsibility nun. Kaso, hindi nila magawa kasi nga meron silang guest na inaasikaso. So what they should do? What should they do? They should ask the help of their co-workers na pasend naman ng calendar kasi nagtatanong si sir sa GC. So hindi niyo ina-assume na sila yung magsisend para sa inyo. You ask help from them. So paano natin malalaman pag yung task nyo is tapos na or close na yung task natin? So ito yung 6 steps na makikita natin kung 6 processes para masabi yung tapos na. So first is pag may naka-assign na task sa inyo, ibig sabihin may binigay sa inyo yung task. Second is naintindihan nyo. Alam nyo yung ine-expect sa inyo na result. Alam nyo kung kailan yan due date, kailan yan kailangan ipasa. Alam nyo rin dapat kung ano yung standard. For example, nag-require ako ng report, require ako ng incident report, alam nyo dapat kung ano yung ini-expect ko sa incident report, kailan nyo dapat ipasa yan, ano yung standard natin for reporting. Third is done. Ibig sabihin yung pag natapos yung actual work. Number 4 is na-check nyo. Kung yung task nyo ay may required na inspection or verification, nagawa ba yon? For example, may nagpagawa tayo ng aircon. Na-check nyo ba, na-verify nyo ba kung ano yung mga nangyari talaga? Number 5, you communicate. Alam na ba ng management kung ano yung nangyari doon sa aircon? Na-report nyo ba yung status niya? And number 6 is recorded. Kung merong requirement na kailangan may picture, kailangan may form kayo na fill upan, may logbook tayo, nagawa ba natin yun? So kapag nagawa natin yung 6 steps na to, that is only the time na masasabi natin na the task is closed. So tandaan natin, a task is closed when it is completed, verified, na-communicate natin, and na-record natin kung ano yung mga kailangan. Hindi porket natapos natin yung trabaho is tapos na yun. So i-apply natin yan sa mga kung ano yung mga ginagawa natin sa talaga. Example, ito yung room inspection natin. So
ang unang ginagawa dyan is may printed form kayo. Tapos na-inspect nyo yung room. Tapos ang last yan is na-submit nyo yung um, form ninyo. So kailan nyo masasabing task close na yan? Kapag yung documentation at yung trabaho mismo ay kompleto na. For example, nakapag-inspect ka ba talaga ng room at nasubmit mo ba talaga yung report? So, an example that I could give is room 8 kanina. So, binasa ko yung ano natin doon. So, nakagawa si Michelle ng report ng room inspection ng room 8. Ang nilagay niya ay under observation. So, technically it's correct pero meron tayong kulang na chika na tick box. So, meron dapat doon yung sa under maintenance. Kung titingnan nyo sa upper right, meron siyang section doon. So basically si room 8 is under maintenance pa rin siya hanggang ngayon. So tingnan natin kung ano yung about accountability and ano yung mga nire-require niya. So accountability requires initiative. So there are two photos here, yung good initiative and not good initiative. So dapat maintindihan natin kung ano ang dapat natin gawin. So an initiative, it doesn't mean na pwede mong gawin kahit ano. So tingnan natin yung sa good initiative side. So you start your routine work kasi alam mo naman ang expectation sa'yo, malinaw naman na you follow the SOP nang hindi na kayo nare-remind. And nakikita nyo, nanonotice nyo yung mga incomplete work and i-address nyo siya within your role. And lastly is you ask early when something is unclear. Ibig sabihin, pag medyo hindi malinaw, tanong nyo kagad. So, an initiative plus a good judgment and plus yung pag-iingat, it's equal to excellent service. So, what is a not good initiative? A not good initiative naman is you change a policy without authority, meaning ito yung nakalagay sa policy natin pero hindi natin sinunod. So, that is not a good initiative. Another not good initiative is you take over another person's work unnecessarily. For example, ano ba? Room cleaning. Hindi naman required na tulungan nyo siya kasi mahaba yung oras and you have tasks on your own na hindi mo pa natatapos and you help her or him and the result will be yung work mo mismo is slowed down. Ibig sabihin, mas bumagal yung trabaho mo kasi ginawa mo yung trabaho ng iba. So that is not a good initiative. Another not good initiative is you make promises sa mga guests natin outside of your authority. Kunyari, sinabi nyo sa guests na sige po sir, hindi na po namin kayo sisingilin ng late checkout fees. So that is not a good initiative kasi that is outside of your authority. That as per our previous module, so yun yung isa doon yung mga nandun sa red, yung ini-escalate nyo dapat when it comes to finances. So finances yun. Sorry. Ayun. Another is you hide a problem because gusto mong ikaw yung makasolve ng problem na yun. And ayaw nyo sabihin sa management or sa inyong team. So bakit siya maging problem? Kasi hiding a problem will not really mean na wala tayong problema. So you're just ano lang, dinedelay nyo lang na makita yung problem. And an early detection of a problem means early resolution of the problem. So what I'm trying to say to you is yung initiative, it requires judgment and boundaries. Ibig sabihin, it's your decision kung ano yung sa initiative ninyo and boundaries. For example, that is beyond your scope, you do not decide on it. You do not show an initiative kapag hindi naman yun ay sakop ng iyong authority. So, good initiative, it means na nakikita mo kung ano yung kailangan gawin, naiintindihan mo kung ano yung kaya mong gawin, at gagawin mo kung ano yung dapat mong gawin. So if it's something outside ng iyong authority, i-communicate ko to sa mga kasamahan ko or i-escalate ko sa management. So let's move on to the next slide. This is something about naman sa pag-complete ng ating responsibility and proper handing over of
instructions or tasks. So, completed doesn't mean reported siya. So, imagine, tinanong kayo kung tapos na ba yung trabaho and you say, opo, tapos na po. My next questions possibly is, ano yung natapos mo? Ano yung resulta? Na-check mo ba kung tama yan? Na-record mo ba? Na-report mo ba? Ano ba yung gagawin? Meron pa bang dapat gawin after? So, ito yung mga bagay na um, hindi sapat yung question na tapos na. So, for a better status update, pag may pinapa-report sa inyo, you look at the right photo, this one. Better status update is basically na-report niya lahat. So, that is a good reporting. So, when you do this kind of reporting, this means yung task ninyo are completed. It is closed already. So, remember, when you do clear reporting, natutulungan nito yung ating team na maging informed. Alam nila kung ano yung gagawin next and mas makakapag-deliver kayo ng excellent service. So, tingnan naman natin kung bakit madalas yung mga tasks natin is nagpo-fall through. So, ito yung mga assumptions. First is yung akala ko. Akala ko po kasi siya na yung gagawa. Another is, nasimulan ko naman and pwede naman ituloy na lang nung next shift sa akin. Another is, tapos ko na pero hindi ko lang nare-report kagad. Another is yung hindi ko naman po alam na kailangan ng form. Wala po nag-inform sa akin. Next is yung may problema pero hindi mo siya nare-report. And last is yung tinulungan ko po muna yung iba kaya hindi ko po natapos yung sa akin. So most of the task failures, hindi naman siya result ng lack of effort. Most of the time, it is because of unclear ownership, incomplete follow-through, and weak communication. So, nadidiscover niyo na kung ano yung mga dapat natin gawin. So, we at this point of time, we are to understand that accountability requires us na mag-isip beyond dun sa nagtrabaho naman po ako eh. May ginawa naman po ako kanina. You should think and ask the question, nagawa ko ba yung responsibility ko, yung ownership ko to properly close the task that is assigned to me. So you can do it by doing a 5-second task closure check. So tingnan nyo, natapos ko na ba yung trabaho? Na-verify ko ba or na-inspect ko na ba? Na-report ko na ba siya? Na-record ko na ba siya? So kung meron ditong kulang kayong ginawa, possible na meron na yung task natin is still open, hindi pa rin siya nako-close. So tingnan natin siya dito sa questions na to. So for this question, nangyari may pinagawa sa inyo at hindi nyo natapos. Task close na ba tayo eh? Hindi pa. Hindi po. Ano daw? May pinagawa sa inyo, ginawa mo siya pero hindi mo siya natapos. Task close na ba? Hindi po. Hindi pa, correct. So yung nasimulan natin, it does not mean na completed siya. So question 2, kunyari meron kayong sinubmit na yung task ninyo, it requires a report. Pero hindi kayo nag-submit ng report. Task closed ka na ba or hindi pa? Hindi po. Hindi pa. So possibly nagawa natin yung trabaho pero hindi natin siya nagawa ng documentation. So therefore it is incomplete. So question 3, hindi mo matapos yung trabaho mo, yung task mo before your end of shift. Ano yung gagawin niyo dapat? Turnover po ng maayos, sir, sa Kasunod na shift. kasunod na shift po. Tsaka magsabi din po sa management po about sa status po niyo. Okay, so correct. So dapat ma-explain nyo
i-report nyo sa management, explain nyo kung ano yung mga kulang dun sa mga hindi mo pa nagagawa, you turn it over to the next shift, ibigay nyo sa next shift yung mga relevant information or records, and i-confirm nyo na na-receive nyo yung responsibility na yon, that dun yung pumapasok yung logbook natin eh. Yung turnover duties and responsibilities. So, let's put everything together. So, owning the task has 6 phases. So, first is, na-assign sa inyo yung task and you take ownership of it from start to finish. Then you complete it, you check, then i-communicate niyo sa management or dun sa kasamahan ninyo na natapos yun na yung task, then you record it. Pag hindi nyo kayang matapos yung task nyo, you will communicate early para make sure na yung responsibility na to na matapos yung task is properly handed over to. So I want everyone to remember yung nakasulat sa baba. So this one, so nakikita niyo yan, yung sinasabi ng lalaki. No repeated reminders, no unclear handoffs, close the loop. So pag malinaw ang instruction sa inyo at yung task ay binigay sa inyo, take the initiative to finish the task. There should be no unclear handoffs, meaning pag may ibang tao na kailangang magtuloy ng iyong trabaho, make sure na yung ownership is clear. Ibigay nyo lahat ng information. They don't need to ask for you for the information. Have the initiative of na ibigay sa kanila ang lahat ng info. And lastly, you close the loop. Do not leave the task somewhere na between nasimulan na at tapos at natapos na. So ang goal natin naman dito is not to simply become yung mga busy employees. Our goal is to become reliable employees. When someone assign you to a task, a trust is given to you na kaya nyong gawin yung task na yon. Either you complete it properly, or if hindi nyo siya matapos dahil nga for some whatever reason, you will communicate early and make sure that the responsibility to finish that task is properly handed over. So yun ang accountability, yun ang initiative, and yun rin yung pagpa-follow through. So that's what it means to own the task. Any questions? Wala po, sir. Na naman na. So everything clear tayo? Opo. So right now tayo ay nasa pang ilang module na to? Apat po. Pang-apat. So we have 2 more to go. So that would be tomorrow and Monday para matapos na tayo lahat. 4 po, sir. Kulang po. Ay, ilan ba? 4 4 po. ilan ba itong module ko? 8 ba? 8 po. Wala. 8 pala. Kala ko 6, dami pa pala. Basta meron tayo na Sunday, Monday, tapos pahinga muna tayo Tuesday, Wednesday uli. Ganon. Okay? Any concerns sa atin? Concerns? May concerns kayo? Sir, nakausap ko na po pala si Sir Gab po about dun sa 600 hours na MOA. Okay na po. Okay. Same pa rin, same process. Letter sila, email. Then, i-schedule. Ikaw na lang magko-communicate, schedule for interview sila. Hotel po. Nabigay mo ba sa akin kung ano yung kaizen ng 2 interns dati? Ay, hindi pa po, sir. Sisend ko po ngayon po. Pakisend para maaral ko. Sir. Sige po. Tapos ayun, yung yung papadala namin, hindi ko sure eh. I-raffle nyo na lang kung sino may gusto. Baka kasi yung 2 may gusto, edi pag-usapan niya. Basta fair sa lahat. Sir. May Bali, isa pang, bunutin na lang po. bali may isang helmet dyan papadala. Tapos may isa pang helmet. Pero sa susunod na hindi na kasya ngayon eh. May isang Okay. half-face helmet na ibibigay rin sa inyo si engineer. Kaya nga natin. Yung ngayon, parang full face yata to eh.
Bato-bato tayo. Yung bato pick, maibataya, kahit ano, basta fair ha. Kasi sino yung mga nasa taas? Kung sino ang may gusto, kumbaga hindi siya yung hindi siya Unfair. paunahan. Pag kunyari gusto ni Juter, tapos yung isa gusto rin, o di lista nyo muna kung sino may gusto lahat. Tapos saka kayo Ganun. kung Pero paano, para dapat fair. nakakuha na siya sa isa, hindi na sa pwede kumuha ng isa. Para Sige. fair. Kayo nang bahala dyan ha. At Baka, sir. naka-record tayo eh. So, pause ko na muna recording.